dinalaw po namin ito ni Pastora King nung unang panahon, nung wala pang simbahan. Tinignan namin yung lugar. May simbahan gumamit doon, yung dating daan. Ngayon umalis sila, ang Rema ang pumalit. Yan yung unang lugar yun po, no? Tapos na permanente tayo rito. Okay po. Sino po ang may kahilingan sa Diyos? Magsabi ng amen. Ngayon, ang Diyos po ay sumasagot sa panalangin. Paraan para makuha natin yung mga gusto natin, kasi sa halip na pagtatrabahuan mo, hihilingin mo na lang. No? Sino po ang nakapanood nung Aladdin? No, Aladdin, hindi ba? Meron siyang genie. At itong genie na ito, magbibigay sa iyo ng 3 kahilingan. Ngayon, ang ganda sana, no? Maghanap tayo ng lumang lampara dyan. Pag may makita tayo, kuskusin natin, tapos benta natin sa junk shop. No, ang ganda sana na meron kang genie na pwedeng magbigay sa iyo ng 3 kahilingan. No, 3, okay na sa akin yun. Si Lord, hindi lang 3 ang bibigay niya sa iyo, kundi lahat. No? Ang galing nga ang ganda nga kasi si Lord, magbibigay siya ng lahat, walang limit. Nakalagay yan sa Ephesians chapter 3 verse 20. Sabi niya gano'n, lahat ng maabot ng isip mo, lahat ng maisip mo na pwede ko bang hilingin ito, ang sagot ng Diyos ay yes. No, walang 3, walang limit. No, only ang paghiling sa Diyos. Yung nga lang, ang isa pong problema natin ay paano nga? No? Paano nga? Ang isa pa, ba't sinubukan ko hindi tumatalab? Kaya ngayon dumating na tayo doon sa puntos na ang kahit mga Kristiyano ay wala ng tiwala sa prayer. No? Kasi kapag nagkaroon na ng matinding problema yan, pupunta na sa Bombay. Ano gagawin niya sa Bombay? Mangungutang. Bakit? Kasi hindi na maibigay ng Diyos yung kahilingan mo. Kaya dumarating ang time, mga kapatid, na nawawalan na ng tiwala sa Diyos. No? Ganito po, no? Sino po rito may ATM? Magsabi ng amen. Sa ATM, no, ATM, merong mga batas o mga rules o procedures para makakuha ka ng pera, no? Hindi yung pag humarap ka sa ATM, kakausapin mo yung ATM, masasabihin mo pengin pera, hindi po pwedeng ganon. Hindi sasagot yun. Hindi magbibigay ng pera yun. Kailangan yung ATM ay isuksok mo. Tama? At alam mo yung PIN code. Alam mo yung burst, kumbaga. At maglalabas ng pera yan kapag may laman yung bangko mo. Nakukuha niyo, mga kapatid? Ngayon, kung ano, sino po rito ang nakakita na ng, ano bang tawag yung ginagano para lumabas ng tubig? Poso bomba. Kung gusto mo ng tubig sa poso bomba, hindi ka lalapit doon at makikiusap doon sa poso, bigyan mo akong tubig, uhon na ako. Hindi nakukuha ang tubig sa ganon. No, kahit na mag-iiyak ka dyan, yung tubig hindi lalabas ng kusa. Meron kang dapat gawin. Paano kapag patay na yung poso? Lalo na, kahit na bombahin mo yan, walang lalabas riyan. Kaya nga yung mga, usually, yung mga patay na poso, meron tubig doon na iniwan. Ano gagawin mo ron? Bubuhayin mo, ibubuhos mo yun, tsaka mo bubogbahin. No? Kasi hindi maglalabas ng tubig yung poso kung wala kang ibibigay na tubig. Kaya nga, dito po sa Biblia, may mga patakaran din, may mga rules din o procedures para masagot ang panalangin natin. Pakisabi nga sa katabi, gusto ng Diyos sagutin ang panalangin mo. Ayan, halimbawa, kailangan mo ng pera, papasok ka sa bangko, no, wala kang ATM, magbe-withdraw ka. Hindi ka pwedeng hihingi na lang ng pera basta-basta ron, no? Huhulihin ka ng gwardiya. No? Merong procedures kung paano humingi ng pera sa loob ng bangko para makakuha ka. Ngayon, wag mong sabing ayaw nila akong bigyan, bibigyan ka niya kung tama ang procedure mo. Unang-una, huwag ka sumisingit sa pila. Magagalit yung mga tao sa iyo doon, baka palabasin ka pa ng gwardiya. Ang ngayon, dito po sa paghingi ng
kasagutan sa panalangin, hingi ka ng tulong sa Diyos, ang sagot ng Diyos ay laging oo. Hindi siya umihindi. Yun nga lang, nagkakamali po tayo doon sa hakbang, doon sa procedure, doon sa sunod-sunod na gagawin mo para makakuha ka ng kasagutan sa panalangin. At kapag ka ito ay sabihin natin, hindi mo nagawa, hindi masasagot ang panalangin mo. Magtatampo ka lang sa Diyos, sasama lang ang loob mo, at mawawalan ka na ng tiwala sa Diyos. Pero ang totoo, ikaw ang may kasalanan. Pakisabi nga sa katabi, kasalanan mo. Kaya hindi natutupad ang kahilingan mo. O sige po. So meron tayong bubong, ano? Maganda dito sa bubong na to, malagyan ng tela to kasi mainit. No, yung lagyan mo ng telang ganyan kasi itong itsura ng stage natin. Dati ang stage doon eh. No? Bakit napunta rito? Inikot. No? Dati ang pintuan ito eh. Ngayon, ginawang pintuan ulit. Yan, yung mga tao kanina doon umiikot, di ba? Nakikita yung kwarto, nakikita. Ngayon, paano kung aakit ako sa bubong? Anong magandang, meron mo na bang nakakit sa bubong dito? Ay, si ate. Saan po kayo dumaan? Dito po sa pintuan, sa gate. Pintuan, tapos? Diyan po ako tumutungtong sa mga alam. Tutungtong, ay, sa alambre. Kayo pala yung natuloy sa alambre. Ngayon, ilang hakbang bago kayo makarating dito sa bubong? Marami po, mga 7 hakbang po. 7 hakbang. Hindi pa pwedeng isa na lang? Malayo. Hindi abot ng paa natin, di po ba? Mataas. Ang ginagawa po ng mga tao, nagpe-pray, gusto nila isang hakbang lang. Eh, hindi ka makakarating sa Diyos pagka ganon. Kailangan maingat ka na meron kang sinusunod yung tamang hakbang para makarating ka sa taas. At ganon din ang sinasabi ng Diyos dito sa Biblia. Tinuturuan niya, merong sinasabi ang Panginoon dito kung paano yung tamang hakbang para masagot ang panalangin mo. No? Eh, sabihin po natin, basta may pera ka sa bangko, yung ATM mo, makaka-withdraw ka. Maliban lang kung sira yung ATM. Pero hindi naman, ang Diyos naman, hindi naman nasisira sa prayer eh. At ito nga, no, basahin ko po sa inyo, no, meron pong isang kaibigan si Jesus na namatay. Ngayon, ito pong si kaibigan niya ay namatay nang wala sa oras. Hindi pa time, no? Ngayon, pumunta siya, ang nangyari, yung itong kaibigan po niya ay nakalibing na. At ang harang noon ay isang bato. Ngayon, ito po, no, sabi niya rito sa John 11:39, babasahin ko. Itong sabi ni Jesus sa John 11:39, no? Ang tao pong ito ay namatay sa sakit, bagamat siya ay mayaman, hindi nagamot ng doktor yung sakit niya. At hinihintay nila si Jesus, hindi dumating kaagad si Jesus. Pero kailan ba na-late si Jesus? Hindi siya na-late. At ang sabi rito, nung ando na siya, sabi ni Jesus sa verse 39, alisin niyo ang bato. Ba, may plano siyang buhayin yung pangarap mo. Kasi may nakaharang. Marami po sa atin, marami nang nakaharang sa pangarap natin, maraming nakaharang sa tagumpay natin, maraming nakaharang sa mga panalangin natin, no, yung mga gusto natin sa buhay. Ang Diyos po ay nilagay niya ang sarili niya na maging yaya ng mga Kristiyano. Kasi marami po tayong mga kulang sa buhay na hindi natin makukuha kung wala siya. Kaya nga sabi niya, wala kayong magagawa kung wala kayo sa akin. No? Dinisign ng Diyos ang relasyon na ito ng tayo mga anak. Siyang ama na hindi natin kaya kapag wala siya. No? Kaya nga sabi niya rito, alisin niyo ang bato. Ibig sabihin, yung harang, yung hadlang para makuha natin yung kailangan natin, yung mga kahilingan natin, yung mga katugunan sa ating panalangin, gusto niyang maalis. Amen. Pakisabi sa katabi, alisin mo ang tigas ng ulo mo. Yan ang bato sa buhay mo, matigas ang ulo.
No. Bakit? Kasi buhay ka pa, pero mananatili kang malayo sa Diyos. Para kang patay na. Wala nangyayari sa buhay mo. Ano nangyayari sa'yo kapag ka o sige, sabihin natin, 11 years old, 12 years old, 13 years old, 14 years old, nagka-crush na, 15 years old, nag-asawa na. Bakit? Wala na ibang magawa eh. Ano, nangyari na. No? Bakit? Kasi wala nangyayari. Oo, marami kang mga hiling, pero hindi na sasagot, kaya kahit ano na lang. Yung ba ang gusto ng Diyos? Hindi. Ang gusto niya, alisin ang harang para masagot ang panalangin. No? Tapakitanong nga ulit, ano ba ang harang sa buhay mo? Ano ba ang ayaw sa buhay mo? Usually ito po ay katigasan ng ulo. Pero isa lang yan. O tuloy natin, alisin ninyo ang bato. Sabi ni Jesus, sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. Bakit? Hindi nila binalsa mo ng maayos to eh. No? Patay na nga. Sabi niya, nangangamoy na. Alam niyo mga kapatid, pakisabi nga sa katabi, naligo ka ba? No? Huwag kayong magagalit ha, kasi minsan nangangamoy yung baho ng buhay natin eh. Pag nakita mo, mangungutang yan. Takbo na tayo, mangungutang yan. No, ayan, palapit na siya, manghihiram yan. O, manggugulo yan, alis na tayo. Makikita mo yung mga tao sa paligid na ang pangit ang buhay. Makikilala mo, lalo na dito sa probinsya, alam mo ang nangyayari sa kabilang ibayo. Masasabi mo na yung taong yun, ang pangit ang buhay. Kung ano na lang maririnig mong balita sa kanya, kahit hindi ka marites, ano pa, hindi ka maricho, no? Hindi ka marisol. Yung kapangitan ng buhay niya, nangangamoy sa buong bayan. Alam mo, yung taong yan, ganyan ginawa, ganito, ganyan. Masasabi mo talagang pangit ang buhay. No? Kaya nga ito, sabi niya gano'n, no? Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po ngayon yan. Kaya ito po, sabi niya, no? 4 na araw na siyang patay. Hindi kasi nabalsa mo ng maayos eh. No? Alam niyo po yung balsa mo, yung lalagyan ka ng chemical. No? Lalagyan ka ng formalin. No? Para hindi mabulok yung katawan mo. Usually, wag po kayo magagalit sa akin ha. Pwede, okay lang po ba? Pakisabi sa katabi, kaya nagme-makeup yan. Kasi may tinatago. Minsan, yung buhay natin, mini-makeupan na lang natin eh. Itinatago natin. Pero, sabi niya gano'n, 4 na araw na pong patay yan. Malungkot, magulo ang buhay. No, bakit? Kasi, alam niyo, mabuti na lang, si Jesus ay naparito para bigyan ka ng magandang buhay. Amin po ba? Okay, sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo na kung kayo nananalig sa akin, makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Si Jesus ang nagsabi, kung ikaw ay malapit kay Jesus, makikita mong sinasagot ng Diyos yung panalangin mo. Kung nananalig ka, ibig sabihin, naniniwala ka, ibig sabihin, malapit ka kay Jesus, makikita mo na sinasagot ng Diyos yung panalangin mo. Aba, hindi ako nagsabi niyan. Sino? Si Jesus. Kaya nga sabi niyan ganon, sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Alam niyo, may mga tao po nagsasabi na, dasal ako ng dasal, wala naman nangyayari. Tawag ako ng tawag sa Diyos, pero wala naman nangyayari. Alam mo mga kapatid, baka malayo ka sa Panginoon. Kasi ang sabi niya, kung malapit ka kay Jesus, makikita mo na nasasagot ang panalangin mo. Hindi po ako nagsabi, ay kababasa ko lang oh. Ngayon sabi niya, at inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Tingnan niyo, si Jesus ay nanalangin din. At ang sabi niya, nagpapasalamat ako dahil ako ay dininig mo. Wala pa. Patay pa si Lazarus ito eh. Patay pa siya. No? Yung tao dun sa loob, patay pa. Pero, andun na kagad ang kasiguraduhan ni Jesus. Nasabi niya gano'n, dininig mo na ang panalangin ko. Amen. No?
Kapag ka nandun ang relasyon mo sa Diyos, kapag nandun na nagsisimba ka na, kasi ang taong hindi nagsisimba, malayo sa simbahan. Joke yun. Oh, tandaan ninyo ito mga kapatid, ang taong hindi na makabayad ng utang, ang taong hindi nagbabayad ng utang, tandaan ninyo ito mula ngayon hanggang sa dulo ng ewan. Kapag ang tao hindi nakakabayad ng utang, walang pera. Joke uli yun, tumawa naman kayo. No, napilitan eh. Okay, sabi niya ganon, at inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Verse 42, ang sabi niya, alam kong lagi mo akong dinirinig. Bakit may kasiguraduhan si Jesus? Sabi niya na, sigurado ko, sabi ni Jesus, lagi mo akong dinidinig. Nakukuha niyo mga kapatid? Naalala ko dati yung mga cellphone na ganito, hindi ako marunong mag-cellphone. Pag ako nagte-text, wala pang messenger noon. Kapag ako nagte-text, walang space. Bahala na lang kayo umintindi dahil hindi ko alam kung saan yung space. No? Ngayon sabi ko, paano nga bang isend dito? Dahil first time, kinuha nung kasama ko yung cellphone. Sabi niya, ako na nga. Bakit? Marunong siya eh. Hello? Marunong siya. Ako hindi. Kaya, kinukuha niya kasi marunong siya. May mga tao po na marunong talagang manalangin, marunong magdasal, kasiguraduhan na kapag sila ang humawak ng bagay na to, nakakarating sa Diyos. Nakukuha nyo? Samantalang tayo, hindi ganun kasiguro kasi hindi tayo ganun kaalam. Pero ito, andito po yung katunayan na sabi niya ganun, ni Jesus, alam kong lagi mo akong dinirinig. Marunong si Jesus mag-pray. Marunong si Jesus tumawag sa Diyos at andun ang kasiguraduhan na lagi siyang maririnig. Pakisabi nga sa katabi, maraming salamat. Bitin ito sa akin. Thank you. Mga kapatid, pakisabi nga sa katabi, magpaturo tayo kay Jesus. Magpaturo tayo. Ayan. No, ito po ang ano, dahil sabi niya, lagi siyang dinirinig, magpaturo tayo kay Jesus. Ito yung gusto ko pong bigyang diin ngayon. Paano nga bang manalangin? Ay, huwag kang magpapaturo, magluto sa hindi marunong magluto. Baka nga magsindi pa lang ng kalan, hindi niya alam. Huwag kang magpapaturo na mag-drive sa isang tao na hindi marunong mag-drive. Ngayon, magpaturo ka kay Jesus dahil siya marunong manalangin. No? Sa kanya tayo, naalala ko po nung ako po'y nag-aaral, yung teacher ko nagtuturo, di ko maintindihan. Akala ko lang hindi nakakaintindi. Pero yung mga klase ko rin, hindi maintindihan. Sabi namin, nag-usap-usap kami. Hindi maintindihan tinuturo ni Sir. No? Eto po si Jesus, alam niya kung paano mag-pray. At eto po, punta tayo ngayon dito sa... Lalaktaw tayo, magpunta tayo rito sa Lucas chapter 11. No? Pakisabi ulit sa katabi, magpaturo tayo kay Jesus kung paano manalangin. Yan, pag natutunan natin paano mag-pray, makakabili na tayo ng aircon at papa-aircon natin ang buong Dingalan. No, magiging Bagyo na to. Ngayon sabihin, saan tayo kukuha ng pera? Hihingi tayo sa Diyos. Amen. Pwede ba tayong bumili ng girlfriend ni Eliasar? No? Magkano ba? Na-joke lang yan, no? Pakisabi sa katabi, ngumiti ka naman. Ayan, okay po. Dito po sa verse 11, chapter 1 at chapter 11, sabi niya ganon, minsan nananalangin si Jesus. Alam niyo, ang galing ni Jesus eh. Bumuhay siya ng patay. Nagpagaling siya ng may sakit. Siningil siya sa utang. Bayad lahat. Ang galing niyang mag-pray. Nakukuha niyo mga kapatid, merong lumapit sa kanya na sinasaniban, inaalihan. Ay mga kapatid, lumapit sa kanya yung bulag, nakakita. Lumapit sa kanya yung bingi, nakarinig. Lumapit sa kanya yung na-stroke, gumaling. Lumapit sa kanya yung bulag, nakakita. Lumapit sa kanya yung mahirap, sumagana.
Lumapit sa kanya yung tatay nung namatay, nabuhay yung anak. Marunong siyang mag-pray. Kaya nga ito po, no? Sabi niya gano'n, napansin ito ng mga disipulo. Sabi niya gano'n, magaling si Jesus mag-pray. Lahat nasasagot. No? Alam niyo mga kapatid, kung matututunan natin to, wala nang magtatrabaho. Bakit? Di na kayo magtatrabaho, hihingi na lang kayo ng pera sa Diyos. No, hindi ka na hihingi ng pera sa tao. Bakit? Sa Diyos ka na lang hihingi at ang Diyos magbibigay ng pera mo. No, hindi ka na mamamaluktot ng mangungutang. Manghihiram. Bakit? Kasi kay Lord ka na lang hihiram at nandun ang kasiguraduhan at pagka inabot ng Diyos sa iyo yung hinihingi mong pera, may kasama pang ngiti. Hindi yung, oh yan, sige, utang mo, bagabayad ka kagad ha. Wala nang mga sama-samaan ng loob na gano'n. Ito ang sinasabi niya, minsan nanalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan niyo kaming manalangin. Pakisabi nga ulit, Lord, turuan mo kaming manalangin. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang panalangin, yung nasasagot ang kahilingan mo, ay pwede palang pag-aralan. Hindi pala ito tsambahan. Ulitin ko po, ang sabi ng mga alagad, nakita nila, nahalata nila na si Jesus marunong manalangin. Ang sabi, kababasa ko, no? Panginoon, turuan mo kami manalangin. Sa madaling salita, ang panalangin ay napag-aaralan. Hindi baka sakali, hindi tsambahan. Ito ay isang established na batas. Ito ay isang anumang itapon mo pataas, siguradong babagsak. Kung matututunan mo ito, yung tinatawag ng mga laws ng prayer, ang panalangin mo ay masasagot. Ulitin ko po, ang panalangin ay pwede palang pag-aralan. Hindi nadadaan ito sa swerte, hindi ito nadadaan sa kaawaan mo kung naawa na lang ang Diyos sa'yo. Hindi. Ang panalangin pala ay napag-aaralan. No? Katulad ng mathematics, kahit saan mo pa ikot-ikutan yan, kahit na anong lugar ka, kahit na nasa buwan ka o kung ibang bansa ka, 2 plus 2 ay equals 4 pa rin. Ang panalangin ay pwede palang mapag-aralan. Kaya nga, kung hindi nasasagot ang prayer mo, hindi problema, hindi kasalanan ng teacher, kundi kasalanan ng estudyante. Ayan. Misa pa, pakitanong ang katabi, ilan ang grade mo sa panalangin? Ay, kasi siguro nung tinuturo po ito, absent ka palagi sa church. Kaya hindi nakukuha. Pero gusto ko pong ini-establish ko na sinasabi niya na ang panalangin ay napag-aaralan. No? Pakisabi nga sa katabi, magaling ka sa kainan. Oh, magaling ka sa science. Magaling ka sa mathematics. Pero sa panalangin, pasang-awa ka. No, naawa na lang ang Diyos. Pero hindi dapat kasi ang sinasabi po niya rito. Sabi niya, Panginoon, turuan niyo kaming manalangin. Ulitin ko po, ang panalangin ay napag-aaralan. Okay. No? Ngayon, sabi niya gano'n, punta ngayon tayo rito. Last na bubuksan po natin dito sa Matthew. No, Matthew chapter 6. Praise the Lord, sa 10th anibersaryo. No, 10 years na pala nung huli kami nagpunta rito. Nung unang first time kami na nagpunta rito. No, sabi niya gano'n, eto na. No? So, pakisabi nga, pakita na nga katabi, ready ka na ba? Okay, tuturo na kung paano mag-pray. Pag-aaralan na natin. Sandali lang po ito. Pagkatapos tayo magko-close. At enjoyin natin ang celebration ng anniversary. Okay, sabi niya, no, verse 9, chapter 6, verse 9 ng Mateo. Ganito kayo manalangin. Hindi niya sinabi, ano tinutukoy ko po rito? Yung Our Father who art in heaven. Ito ang pag-aaralan natin. Ang sabi niya rito, ganito kayo manalangin. Hindi niya sinabing, ito ang ipanalangin nyo. Kasi ang ginagawa po ng tao, paulit-ulit, Our Father who art in heaven, manalangin ka ng 10 ganyan, manalangin ka ng 20 ganyan, manalangin ka ng 5 ganyan. Hindi. Ang sabi niya, ganito kayo manalangin. Pattern.
Hindi niya sinabing ito ang ipanalangin ninyo. Ulitin ko po, no? Pakita ng mga katabi, ready ka na ba? No, yung iba sa atin, ready nang kumain. Pero yung salita muna ng Diyos ang ating kainin. No, sabi niya, nakasalalay dito yung yung kagalingan mo, nakasalalay dito yung pagyaman mo, nakasalalay dito yung kasagutan sa panalangin. Kaya pag-aralan po natin, sabi niya, ganito kayong manalangin. Malinaw, ganito ang pananalangin, hindi ito ang ipapanalangin. No? Ulitin ko po, sabi niya, Ama namin sa langit. Sinimulan niya sa Ama namin. Ano ibig sabihin nito? Kung gusto mong masagot ang panalangin mo, yung andon ang kasiguraduhan na masagot ang panalangin mo, dapat may relasyon ka sa Diyos. Dapat may relasyon ka sa Diyos, hindi nakikidiyos ka lang. May isa po tayong simbahan, sabi ko, bakit ang daming pusa rito sa inyo? Ano ginagawa ng mga pusa? Ayaw na paalisin. At ninanakaw yung ulam. Sabi ko, ba't ang daming pusa rito sa inyo? Sabi niya, hindi po namin pusa yan. Ay, kanino pala yan? Sa kapitbahay po. Ano ginagawa nyo rin sa mga pusa? Nakikipusa lang po kami. Hindi nila pag-aari yung pusa. Hindi sila nag-aalaga. May mga tao po, nakikidiyos lang sa Diyos. Pero meron sila talagang Diyos. Hello? Amen. Ito po ang number one na kailangan. Ang sabi niya, kung gusto mong marinig, kung gusto mong masagot ang panalangin mo, ang sabi niya, manalangin kayo ng ganito, Ama namin, dapat may relasyon ka sa Diyos. Amen. Hindi pwedeng nakikiama-ama ka lang. Hindi pwedeng nakikitatay-tatay ka lang. Hindi pwedeng nakikidiyos-diyos ka lang, pero meron ka naman palang ibang Diyos. Kung may asawa ka, huwag kang may sasawa ka eh. Ngayon kung ang Diyos mo ay ang Diyos, magstay ka dyan. Hindi ka nakikidiyos-diyos lang. No? Alam niyo po, Ama, Iha, kaano-ano mo siya? Hindi. Pero mukhang malapit sa'yo. Bakit? Kilala ka eh. Tama? No? Pero kung kukunin na ibang tao to, papalagyan. Kilala ka eh. Ngayon, kilala mo ba ang Diyos? Malaya ka ba? Madali ka bang lumapit sa Diyos o nakikidiyos ka lang? Napaka-importante nito kung gusto mong masagot ang panalangin mo. Ang gusto ng Diyos, may relasyon ka sa Kanya. At ang sabi po ng Biblia, ang sino man tumanggap kay Jesus ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kapag ka lumapit ka, ibig sabihin ng paglapit, aalisin mo na yung kasungitan mo. Aalisin mo na yung dating ugali mo. Aalisin mo na yung paglalasing mo. Aalisin mo na yung pagdadrugs mo. Aalisin mo na yung pangit sa ugali mo. At papalitan mo na ng ugali ni Jesus. Di mga tanongin mga katabi mo, tahimik ka eh. Sabi niya, Ama namin na nasa langit. Yung tatay mo, wala rito sa lupa. Sabi niya, nasa langit. Ang ibig sabihin nito, nasa ilalim niya lahat ng kapangyarihan. Nasa ilalim niya ang lahat ng pwede mong hilingin. Wala nang tataas, hindi sasabihin ng Diyos na hindi ko kaya yan, anak. Halimbawa, itong bata, bigla niya sabihin kay mama niya, sino ba si mama niya? Sasabihin niya, Ma, bilang mo ako ng sports car. Pwede ba yun? Eh siyempre, kahit ako, kahilingan mo ko, hindi ko pwedeng sabihin na, sige, bakit? Hindi ko kaya. Mahal yun. No? Ang Diyos po ay nasa langit, walang hindi kaya. Amen. No? Sabi niya gano'n, Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Kung gusto mong marinig ng Diyos ang panalangin mo, ikaw ba ay tagasamba niya? O pasaway ka? Ano klaseng buhay mo? Ikaw ba ay tagasamba niya? O mas sinasamba mo yung misis mo? O mas sinasamba mo yung boyfriend mo? O mas sinasamba mo ang pera? O mas sinasamba mo relihiyon? O mas sinasamba mo ang mga material na bagay?
O mas sinasamba mo ang TikTok? Pagdating ng linggo, nasan ka? Dapat nandun ka sa bahay ng iyong ama. Nasa simbahan. Pero nasan ka? Sino ang sinasamba mo? Sino ang sinusunod mo? Kasi ang sabi niya, kung gusto mong marinig ang panalangin mo, number 1, dapat may relasyon ka sa ama. Number 2, dapat sumasamba ka sa ama. Kanino? Sa tinatawagan mo. Dapat andun ang pagsamba mo sa magbibigay sa iyo ng kasagutan. Paki kalabit yung katabi, sabihin natin, alam ko ang buhay mo kung sino sinasamba mo. Andiyan pa kayo? Amen. Hello. Ay, gusto natin marinig ang panalangin natin. Ito, sinasabi niya, tinuturo na niya sa atin. Kaya nga kung gusto mong makuha ito, may mga bagay kang bibitawan. Sabi niya, dapat may relasyon ka sa ama. Karelasyon mo yung tinatawagan mo. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nanay ko yung hihilingan ko, madaling ibigay. Bakit? Anak ako eh. No? Anak ako. At napansin ko po, naalala ko, matagal na po ako walang nanay. Alam niyo po, mula noon hanggang ngayon, nung time na magkasama kami ng nanay ko, never niya akong binawal kumuha doon sa lalagyan niya ng pera. Hindi niya ako hinadlangan. Hindi niya ako sinabi, huwag mong pakialaman yan. Pera namin yan. Pera ko yan. Wala. Hindi ko naramdaman na ginanon ako ng nanay ko na binawal niya akong kumuha ng pera. Kapag ka nandun ang relasyon mo sa Diyos, hindi ka makakatanggap ng hindi. Kasi may nakalagay po sa Bible, ang sabi niya, yung answer ng Diyos, yung sagot ng Diyos ay yes and amen sa mga panalangin. Kaya nga sabi niya rito, no, sambahin nawa ang ngalan mo. Isa ka bang taga-samba? O isa ka lang na nakikisamba? Isa ka ba na may relasyon sa Diyos? O ikaw ba ay nakikidiyos lang? No? Ikaw ba ay sumasamba sa Diyos? O ikaw ay pasaway sa Diyos? Hindi pwedeng dalawa. Bakit kasi? Pinag-uusapan natin dito yung kasiguraduhan ng panalangin. At sinabi ni Jesus, ganito ang manalangin. Ama namin, magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Sambahin, nandun ang paggalang at pagsunod mo sa Diyos. Tapos susunod dito, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa katulad sa langit. Alam mo yun, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Dapat, sabi niya, maghari ang kalooban mo dito sa lupa katulad sa langit. Sa langit, walang sakit. Yun ang kalooban ng Diyos doon. Sa langit, walang kahirapan. Yun ang kalooban ng Diyos doon. At sabi niya ganon, hilingin mo na yung gusto ng Diyos sa langit ay mangyari din dito sa lupa. Pag nangyari yan, mawawala ang sakit mo at mawawala ang kahirapan mo. Dapat nandun yung pagpupumilit, nandun yung, paano bang magandang salita rito, nandun yung kagustuhan mo na mangyari ang Diyos. Mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. No? Ngayon, duda ako sa mga tao na tinatawag na magpastor at mag-worker, hihiling-hiling sa Diyos, pero ayaw sundin ang kalooban ng Diyos, hindi mo talaga matatanggap ang kahilingan mo. Bakit? Kasi dapat ang panalangin mo ay yung mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, katulad na nangyari ang kalooban ng Diyos sa langit. Nakukuha niyo mga kapatid? Tatawag-tawag ka sa Diyos pero hindi mo naman sinusunod ang gusto niya. Hindi mo talaga makukuha. Pakisabi nga sa katabi, humihirap pa. Pero hindi imposible. Kasi alam niyo mga kapatid, sa mga ibang relihiyon, iba't ibang relihiyon, marami silang sabing, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo to, gawin mo yan. Kay Jesus, actually, dalawa lang. Alam niyo, number 1, dalawa lang utos ng Diyos. Mahalin mo lang siya. Madaling sundin yan. Mahalin mo lang ang Diyos.
Mahalin mo lang si Jesus. Madali lahat yan. Sila, sa ibang relihiyon, sasabihin nila, gawin mo to, gawin mo ito, gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo to. Walang tigil na bawal, bawal, bawal. Ang hirap-hirap sundin. Pero kay Jesus, isa lang, sabi ni Jesus, mahalin mo lang ako. Madali lang sundin lahat yan. No? Ngayon, sabi niya ganon, mangyari ang kaharian, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa katulad sa langit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa katulad ng sa langit. Ngayon kapag ka nagagawa na natin ito, nandun yung desire mo. No? Pakisabi nga sa katabi, desire ko, gusto ko na bumait ka. Ay, hindi ba gusto ng Diyos bumait yung katabi mo? O pati ikaw muna, bago yung iba. No? Ikaw muna. Eh, sinasabi niya, mangyari ang kalooban ng Diyos. Ngayon, alam niyo mga kapatid, yung nakabalitaan niyo ba yung alam niyo yun yung sa China, yung naputol yung daliri ng sundalo natin. Nakakapikon No, parang, sarap bombahin. Kasi hindi mo pwedeng pag-pray yun Na Lord, makialam ka. Dapat nandun yung kagustuhan mo na, Lord, makialam ka, nakikita mo yung anak mo nagda-drugs na. No? Nakita mo yung anak mo kung ano ginagawa, nandun dapat yung kalooban, Lord, yung anak ko, kausapin mo, baguhin mo. Nakukuha niyo mga kapatid? Sabi niya ganon, andito yung mga prerequisite, andito yung requirements, ito yung sinasabi niya. Mangyari ang kalooban mo, dapat andun yung kagustuhan nating mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. At doon lang tayo pwedeng humiling. No, ano sinasabi niya rito? Sabi niya, ngayon tapos na yan, doon mo masasabi ang verse 11, bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Actually, hindi lang naman yung pagkain kasama na yung tubig. Ano pa? Yung dadamitin mo. Ano pa? Yung kailangan mo. Katulad sabihin natin, yung isang tao nagtatrabaho. Ikaw ba ay nagtatrabaho para sa sarili mo o para dahil may pamilya ka? Para may pamilya ka. So, yung kailangan mo ngayong araw na to, hindi lang para sa kundi pati sa mga anak mo. At sa iba, pati sa magulang nila. Alam niyo, sabi niya, hilingin niyo yung kailangan ninyo. Ngayong araw na to. Next, bukas, hilingin nyo. Next, bukas, hilingin ninyo. Next, na susunod na araw, hilingin nyo. Alam niyo kung bakit? Kasi ibibigay kasi ng Diyos. Bakit kasi? Sumasamba ka na. No, Kristiyano ka na. Born again ka na. May relasyon ka na sa Diyos. Hindi ka na stranghero. Hindi ka tagalabas. Alam niyo mga kapatid, itong batang ito na nasa harapan ko, sanay yan pumasok sa bahay nila. Tama po ba? Bakit? Bahay nila. Yung tao na hindi sanay sa loob ng simbahan, hindi taga-simbahan yan. Tagalabas yan. Baka iba ang Diyos niya. Bakit? Kasi papasok sa simbahan, hirap na hirap, pinipilit. Ano ba salita rito? Ilocano ba? Tagalog? Tagalog. Ano na nga ba tawag dito? Dingalan o dinggalan? Dinggalan. Okay po, basta may ding. No? Sabi niya ganon, okay, ngayon pwede ka nang humiling ng aming kailangan. No? Yung kailangan mo, pwede mo nang hilingin. At ang promise ni Lord, hindi ka tatanggihan. No? Tapos sabi niya ganon, susunod. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Pakicheck nga yung katabi. Kailan ba huling nagkasala ka? Narinig ko yung prayer ni Jaro. Sabi niya, patawarin mo kami, Panginoon, patawarin. Ang isang makasalanan, lagi nagkakasala. Kaya ang tawag ay makasalanan. Pero ang isang Kristiyano, hindi na nagpa-practice ng kasalanan niya. Nagkakamali lang. Wala namang perfecto Pero hindi po pwedeng andun yung thinking na wala akong ginagawang mali, malinis ako. Walang ganon.
No? Ano, i-check mo yung sarili mo na baka nakasakit ako sa salita. Baka nakasakit ako sa asal ko. Baka nakagawa ko ng mali sa isip ko. Andun yung pag-check. Alam nyo, isa pa rito, baka nagkamali ako sa pag-iikapo ko, hindi ko nabigay. No, kaya ngayon, walang budget ang simbahan. Anong epekto? Yung pastor natin, nangangayayat. Ngayon, sa halip na mukhang pastor, ngayon siya ay mukhang nagtitinda ng vacuum cleaner. Kanina naka-Amerikana yan. Bakit ngayon? Ang init eh. No? Dapat, meron ba yung Amerikanang may aircon sa loob? Sabi niya gano'n, ano, at patawarin mo kami sa aming kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Amin. Ikaw magbibigay ng lisensya sa Diyos kung patatawarin ka o hindi. Kasi kung ayaw mo magpatawad, hindi ka rin patatawarin. No? Ikaw. At ito pa, ang sabi niya gano'n. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Ano nangyari dun sa nabarkada? Tapos nakapatay. Napasama. Ano nangyari dun sa naku, patawarin niyo po ako. Ano nangyari dun sa nakipagligawan? Maya-maya lumobo ang tiyan. Ano tawag dun? Napasama. Ano nangyari? Alam niyo kung bakit? Kasi kaya nahuhulog sa kasalanan ng tao. Kung bakit nagkakamali ang tao, kasi ang sabi niya rito, walang panalangin. Kaya napasubo. Kasi walang panalangin. Napasama. Kasi walang panalangin. Hindi gumanda ang buhay. Anong tawag sa hindi maganda? Hindi masama. Pangit. Kasi walang panalangin. No? Ay, hindi po ako nagsasabi nito. Ito, binabasa ko lang sa inyo. At huwag nyo kaming iharap sa maigpit na pagsubok. May mga time kasi na talagang matutuksok eh. Ano? No, halimbawa, ano pa pangalan ni Auyo? Ano? Ha? Ash? Ayan. Ashley. Auya. No? Sabi niya, tutulungan ko kayo, Pastor Boy, na yung YouTube natin ay sumikat. Sabi kong gano'n, alamin mo nga, sabi kong gano'n, ang style pala niya, ang gagawin pala niya, gagawa siya ng skandalo para maintriga ang mga tao para magbukas ng YouTube natin. Anong i-skandalo natin? Sige, gawa tayo ng skandalo. Si Auya, tsaka sino pang best friend niya rito? Sinong best friend niya? Meron pa ba siyang best friend? Sinong best friend niya, Eliasar? Sino? Si? daw po. Ano pangalan ng katabi mo, Auyo? Ano pangalan ng katabi mo? Ivan. Paano kung gawin natin ganito? What if kung si Auyo natukso kay Ivan? Ngayon sabi niya, oh Diyos ko, tulungan mo ako, ilayo mo ako sa tukso, na in love na kay Ivan. O bandang huli, nakikita mo, nag-holding hands na sila. Hanggang sa nagtanan na yung dalawa. Ano pa nangyari? At nagkaanak. Nahulog, nalulun sa kasalanan. Anong gagawin natin ngayon? Alam niyo, sasabihin niya, Pastor, patawarin mo ako. Pastor Eliasar, natukso kasi ako. Bakit natutukso yung tao? Kasi alam niyo, sabi niya rito, kasi walang panalangin. Hindi naman problema yung tukso eh. Kasi pwedeng mapagtagumpayan. Pero ang dahilan dito, hindi dahilan sa lakas. Ako, kaya ko yan. Ako, malakas ako. Hindi po yun eh. Ang magbibigay sa iyo ng kalakasan, nagkakaya ng umiwas sa tukso, mapunta sa pangit na buhay ay ang panalangin. Kasi sabi niya ganon, no, at huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok. Bakit? Kasi kapag wala kang panalangin, matutukso ka talaga. Bibigay ka, matatalo ka.
Pero kung andun ang prayer, magtatagumpay ka. Kundi ilayo nyo kami sa masama, no? Ngayon, sumagot si Jesus. Actually po ito, hindi panalangin ng New Testament kasi ang panalangin ng New Testament ay ending ng ng In Jesus' Name. No, sinong gitarista niya? Sino nag-gitara po kanina? Gitara ka na. Tayo magpe-pray. No? Tingnan niyo po yung sinasabi ng Biblia rito. Sabi niya, tinuturuan tayo ni Jesus ng panalangin. Ano ibig sabihin? Sabi niya ganoon. Sa Ingles, sabi niya, Lord, teach us to pray. Sa Tagalog, Panginoon, turuan niyo kaming manalangin. Ibig sabihin, ang panalangin ay napag-aaralan. Gusto ko pong mag-iit sa inyo to na sumiksik sa ating isip at puso na ang panalangin ay napag-aaralan. Hindi ito tsambahan, hindi ito naawa na lang ang Diyos, kundi ang panalangin ay napag-aaralan. No? Sabihin mo nga sa katabi mo ulit, pag-aaralan kung mahalin ka. Oh, pwede, di ba? Kaya ang panalangin po ay napag-aaralan. Yung kahilingan natin, yung kagustuhan natin ay pwedeng mapa sa atin kung matututo lang tayo. At sabi niya ganoon, Ama namin, ang hihilingan mo dapat may relasyon ka. Hindi yung nakikiama ka lang, hindi yung nakikidiyos ka lang, kundi siya ang Diyos mo, siya ang tatay mo, siya ang Panginoon mo. Meron kayong relasyon. At ang sino mong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon sa rin tagapagligtas ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang sabi niya rito, sambahin ang ngalan mo. Alam niyo mga kapatid, maging tagasamba ka ng Diyos. No? Alam niyo ibig sabihin ng tagasamba? Eh kapag araw ng linggo, nandun ka sa simbahan. Hindi kita kilala, pero ikaw na lang ang example ko. Pwede ka ba sa linggo? Ikaw ang ninang ng anak ko. Ano sasabihin niya? Kung talagang Kristyano yan, sabihin niya, magsisimba muna ako. Uunahin ko ang Diyos. Bago ako pumunta sa swimming, bago ako pumunta rin sa handaan, magsisimba muna ako. No? Bakit? Sasamba muna ako. No? Kapag naglalakad kayo riyan, papunta rito pag linggo, pag tinanong ka, Mare, saan ka pupunta? Ang sasagot mo, sasamba. Bakit? Kasi ikaw ay tagasamba na ng Diyos. At anong saan ka pupunta? Sa simbahan ng Diyos. Kaya nga, sabi niya gano'n dito, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ay maghari sa amin. Andun yung desire, yung kagustuhan na nalala ko po yung yung pamangkin ko. Nagkabeke dito. Siyempre, ang beke, wala naman sa dito. Dito lahat yan. Nung nagkasakit siya, sabi po ng nanay ko, Boy, halika. Tinawag ako ng nanay ko. Sabi niya, yung pamangkin mo may beke. Pag-pray nga natin. Ang beke po, usually 2 linggo bago mawala. Alam niyo mga kapatid, nilehans namin ang nanay namin. At ang sabi namin, Lord, alisin mo yung sakit. Alam niyo mga kapatid, ayaw ng Diyos may sakit ka. Kaya nga niya, kung gusto niya may sakit ka, bakit binigyan ka niya ng paraan para gumaling? Ayaw niyang may sakit ka. Ayaw ng Diyos na kapus-kapus ka. Ayaw ng Diyos na mahirap tayo. Kasi kung gusto niyang mahirap tayo, hindi sana siya nagbigay ng paraan para tayo sumagana. At pagkatapos namin pag-pray, alam niyo mga kapatid, after 45 minutes, yung beke ng pamangkin ko, wala na. Sumasagot ang Diyos sa panalangin. Amen po ba? Sige po, yuko tayong lahat. Anong awit na nga yan? Amang Diyos, sa puri,
Praise the Lord. Kung puso. Sige, yuko po tayong lahat. Taas natin kamay natin. Hinang yakap mo, pag-ibig at biyaya mo. Tatawagan ko po si Pastor Andrew at saka si Pastor Eli. Ay makita Christ mo. Amang Diyos. Ako'y lumalapit sa'yo. Puso, ako'y sumasamba sa'yo. Hinang yakap mo, pag-ibig at biyaya mo. Ang bawat sa puso.
presensya. Lapit mo ako sa iyong pagmamahal. Nais ko'y sambahin ka, ikaw lamang. Nilapit mo ako sa iyo, Panginoon. Nilapit mo ako sa iyong presensya. Nilapit mo sa iyong pagmamahal. Nais ko'y sambahin ka, ikaw lamang. Ilapit mo ako sa iyo, Panginoon. Ilapit mo ako sa iyong presensya. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal. Nais ko'y sambahin ka, ikaw lamang. Ilapit mo ako sa iyong Panginoon. Ilapit mo ako sa iyong presensya. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal. Nais ko'y sambahin ka, ikaw lamang. Ilapit mo ako sa iyo, Panginoon. Ilapit mo ako sa iyong presensya. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal. Nais ko'y sambahin ka, ikaw lamang. Ilapit mo ako sa iyo, Panginoon. Ilapit mo ako sa iyong presensya. Ako'y tumalangin sa puso. Ako'y sumasamba sa iyo. Inangyahan mo, pag-ibig at biyaya mo, kauhawan sa puso. Ay makita ka, Jesus, amang Diyos. Ako'y lumalapit sa iyo, buong puso. Ako'y sumasamba sa iyo. Inang yakap mo, Sige po. ibig at biyaya mo. Sige po, tayo po tayo. Robot na. Robot na. Hello, 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 wala. Ayan po, yan, praise the Lord. Tayo po ay umawit muli at kung ikaw ay nagkaroon na ng relasyon ngayon sa Kanya, sabi nga po ay alam mo nang sambahin siya, alam mo nang purihin, pasalamatan siya. Kaya ngayon po ay sambahin at pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Sige po, awitin po natin ito. Thank you.